Isang magandang araw po, kapayapaan po ang sumainyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang pag-aaralan po natin sa araw na ito ay tungkol sa baboy. Bawal bang kainin? Bawal bang kainin ng baboy ng mga Kristiyano? Ayon sa Biblia. Sa pag-aaralan natin yan, napakahalagang topic niya sapagkat marami ang nagsasabing bawal itong kainin. Bawal itong kainin ayon sa mga Sabadista. Bawal din itong kainin ayon sa Islam. So pag-aaralan po natin yan. So makikita natin ay uunahin natin doon sa Islam. According doon sa kanilang isang tagapagturo na napakahusay, si Zakir Naik, ay tinalakay niya yung Book of Leviticus chapter 11 verse 7 to 8, ang Book of Deuteronomy chapter 14 verse 8, Gospel of Matthew chapter 5 verse 7 to 20. So ibig sabihin naniniwala talaga ang Islam na ang salita ng Diyos ay Biblia, no? Kasama ang Biblia sa salita ng Diyos. Sapagkat yung Book of Leviticus, Deuteronomy, yung tinatawag nilang Torah. Yung Gospel of Matthew, yan yung Injil. So, ibig sabihin, itong mga salita ng Diyos na ito, ay naniniwala silang salita ni Allah. At sabi ko nga sa inyo, doon sa ating unang video, na ang salita ng Diyos na Biblia ay hindi pwedeng makurap. Bagamat naniniwala sila, minsan na ang salita daw ngayon na Biblia ay corrupted. Kaya nga ang hamon ko, no, hindi po ito mapapatunayan sapagkat wala po kayong mababasa sa buong Quran na ang Biblia ay corrupted. Sapagkat po proteksyonan po kung ang Biblia po ay salita ni Allah o yung Torah, Injil, salita ni Allah, ipoprotektahan po ito ni Allah kung paano niya pinoprotektahan ang Quran. Sapagkat pare-pareho pong itong salita ni Allah according sa Quran. So makikita natin sa Book of Leviticus chapter 11 verse 7 and 8, yung mga talatang yan ay tinalakay ni Zakir Naik, no? So pakinggan po natin. Bible says in the book of Leviticus chapter number 11 verse number 7 and 8 that thou shalt not eat the flesh of swine nor touch its carcass, it's unclean for you. Gospel of Matthew chapter number 5 verse number 7 to 20, that think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. For anyone who breaks one of the least commandments shall be called least in the kingdom of heaven. That means if you break one law, one jot or tittle from the Old Testament, you shall not enter Jannah. Makikita po natin na tinalakay niya po ito. So pag-aaralan na po natin ang ating topic. Patuloy po natin pag-aaralan yung ating pinag-aaralan ngayon tungkol sa baboy na kung pwede po itong kainin ng Kristiyano. O pwede itong kainin sa ating panahon. O bawal pa ba ito sa Biblia? So ito, una, ang sagot nating Kristiyano sa paratang ni Dr. Zakir Naik na nasa Biblia ang pagbabawal ng pagkain ng baboy. So sino ba si Zakir Abdul Karim Naik? Is an Indian Islamic televangelist and Islamic preacher. He is the founder and president of the Islamic Research Foundation and Peace TV. So napakahusay niya, according sa kanila, nakita ko naman siya mga aral, magaling naman, no? Isa itong debater na mahusay. Pero ito, tututulan natin yung sinabi niya kanina sa mula sa kanyang mga talatang binanggit na naniniwala siya na ito yung pinagpapatuloy yung pagbabawal ng pagkain ng baboy na nabasa. So babasahin natin din yan sa Levitico 11:1 to 7. Sisimulan po natin sa verse 1 to 7. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Alin may hati ang paa na baa at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Gayunmay huwag ninyong kakainin ng mga ito sa mga ngumunguya o doon sa may mga hati ang paa. Pakinggan niyo po, ang kamelyo. Sapagkat ngumunguya ngunit walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang kuneho, sapagkat ngumunguya datapwat walang hati ang paa, ay karumal-dumal nga sa inyo. At ang liebre, sapagkat ngumunguya dapatwat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. Ito yung binasa niya, binigyan niya ng diin yun. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baa, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. So pinagpapatuloy daw ito hanggang ngayon na bawal itong kainin itong baboy. So nakikita natin, kung tatanggapin natin yung sinasabi niya, hindi lang baboy ang bawal dito, kundi pati kamelyo at ang kuneho. No? Kung halimbawa tama nga yung sinabi niya, at ito'y salita nga ng Diyos na hindi nakurap, Levitico 11, no?
ibig sabihin kasama yung kamelyo at ang kuneho, baboy bawal din. Kung tama po yun. So dito, sa Sahih Bukhari 2572 narrated Anas, we provoked a rabbit at Maras Sara till it started jumping and the people ran after it but were exhausted. I overpowered and caught it and gave it to Abu Talha, who slaughtered it and sent it heaped 2 tithes to Allah's messenger. The narrator confirms that he sent 2 tithes. The Prophet accepted that. The sub-narrator asked Anas, did the Prophet eat from it? Anas replied, he ate from it. So maliwanag po dyan, no? Ang sabi dyan ay a rabbit, no? Kinain nila yung rabbit. Eh dun sa binasa natin, no? Bawal pong kainin yung rabbit, yung kuneho. No? Bawal po yun. Kung bawal yung baboy, bawal din yung kuneho. So, bawal po yun. At sabi niya kanina, kung pag kumain ka doon, hindi ka makakadating doon sa Jannah, no? Hindi ka maliligtas, no? Hindi ka pupunta sa langit. O, pangalawa, balikan natin to 485, narrated Rafi bin Khadij. We used to offer the prayer with the Prophet and slaughter a camel, the meat of which will be divided into 10 parts and we will eat the cooked meat before sunset. So, ang kinain naman nila dito, kamelyo. Yung sa binasa natin kanina, bawal pong kainin ang kamelyo kasama ng kuneho at kasama yung baboy. Kung pinaniniwala nila yung talatang yun ng mga Islam, ay bawal po to. At mismo si Muhammad po, hindi makakadating doon sa Jannah, no? Hindi makakadating din sa langit yun. At lahat ng kumakain ng kuneho at kamelyo. Kaya pinabubulaanan po natin ang unang paratang dito ng Islam. Sana po pag-aralan nyo una yung salita ng Diyos, yung Biblia, sapagkat sundan nyo po at tatalakayin natin kung bakit tinalakay ito na bawal sa lumang tipan. So balikan po natin, no? Dito sa Quran muna, Quran 22:36, the sacrificial camels we have made for you as among the symbols from Allah in them is good for you. Then pronounce the name of Allah over them as they line up when they are down on their sides. Eat ye thereof and feed such as live in contentment and such as beg with due humility. Thus have we made animals subject to you that ye may be grateful. Yun. Sa Tagalog po, transliteration, Quran o Surah 22, ayat 36, at pinag-utos namin sa inyo ang pagkatay ng mga hayop na ito ay kabilang sa tanda ng din ng Allah, upang kayo mapag-alay bilang tanda ng inyong pagmamahal sa Allah at para sa inyo sa ganitong gawain o kayo ng mga nagsipag-alay ang mabuting pakinabang katulad ng pagkain mula rito o pagbibigay ng kawang gawa mula rito at ang gantimpala ng ganitong gawain na kung kaya bigkasin ninyo habang kayo ay nagkakatay. Ang Bismillah sa ngalan ni Allah at kakatayin ng kamelyo. Kakatayin daw ang kamelyo, no? Ay bawal nga sa Biblia doon kanina, binasa natin na nakatayo, na nakahalera ang 3 paa at naduroon ang tali sa isa nitong paa na pang-apat na kapag bumagsak na ang tagiliran nito sa lupa ay pinahihintulot na itong kainin na kung kaya maaaring kumain mula rito ang sino mang nagalay nito bilang isang uri ng pagsamba at ipakain niya ang ibang bahagi sa mga mahirap na hindi namamalimos at gayon din sa mahirap na namamalimos dahil sa tindi ng kanilang pangailangan at sa ganito ginawa ng Allah na mapasailalim na madali sa inyong pangasiwa ang mga ito upang mapasalamat kayo sa Allah sa ganitong pagkakaloob sa inyo. So pinapakain po nila yung kamelyo at bawal po ito kanina doon sa binasa niya mismo sa Leviticus. Kung pinaniniwalaan yung binasa niya sa Torah, sala po ngayon sa Karnaik. So balik po tayo para sa ating talakayan mula sa Biblia na kung bakit bawal ba talaga ang pagkain ng baboy. Mula sa mga Kristiyanong Sabadista, sila po naniniwala na bawal itong kainin. So number 2, ang sagot nating Kristiyano sa paratang ng Sabadista. Tungkol po doon sa Sabadista o SDA na bawal kumain ng Kristiyano ng baboy. No? Bawal daw ang Kristiyano kumain ng baboy. Bawal nga ba sa Biblia? Una, sa pangalawang topic na ito, hindi bawal kainin ng baboy sa panahon ni Noe at noon di pa na ibibigay ang kautusan. Ito po ang talata, Genesis 9:1-3. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sa kanyang sinabi, kayo'y magpaalanakin at magpakarami sa inyong kalatan ang lupa. At ang takot sa inyo ay sinda sa inyo ay mapapa sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa impapawid. Lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay binibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain nyo.
gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay binibigay ko sa inyo. So, ibig sabihin lahat daw, sabi diyan, bawat gumagalaw na nabubuhay. Yung baboy po, gumagalaw, nabubuhay po yan. No? Ay sabi dito, yung magiging pagkain ninyo. No? Ito yung mga, hindi lang to halaman, no? Kaya nga sabi dito, gaya ng mga sariwang pananim. Ibig sabihin, hindi ito pananim lang, no? Ito ibig sabihin, gumagalaw din yung sariwang pananim, no? Yung ibig sabihin, yung mga hayop at yung mga sariwang pananim ay pwedeng kainin nila Noe. So bago ibigay ang kautusan, maliwanag na kumakain po sila ng baboy according sa Genesis 1:1-3. Ikalawa, ibinigay ang utos sa Israelita sa ilalim ng lumang tipan. No, binigay po ang kautusan na bawal kumain ng baboy sa ilalim po ng lumang tipan para po sa bansang Israel, sa Israelita. Ito po ang talata, Deuteronomy 14:2-3. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan. Nakita nyo, higit na sa lahat ng mga bayan, no? Huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. Pinagbabawalan siyang kumain ng anumang karumal-dumal na bagay. So, hindi po utos ito sa lahat ng bayan. Ang sabi diyan, utos na higit sa lahat ng mga bayan. Sino pinag-utusan? Ikaw ay isang banal na bayan, ang bansang Israel, no? Hindi po lahat ng bayan. Kaya nga nakalagay diyan, na higit sa lahat ng mga bayan. So, hindi po inuutos to sa lahat ng mga bayan, kundi sa bayan ng Israel, no? O ikaw ay isang banal na bayan, sabing gano'n. So, maliwanag po yan. Levitico 11:1-7, at sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila sinasabing, inyong salitain sa mga anak ni Israel. So, sinasalita po ito, kanino po? Sa mga anak ni Israel, hindi po sa Pilipino, ha? Kaya nga sabi kong malimit na checkin po natin ang birth certificate natin, tayo po ba Israelita? Na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Alin mang may hati ang paa na baak at gumunguya sa mga hayop sa inyong makakain. Gayun may huwag ninyong kakainin ang mga ito sa mga ngumunguya doon sa mga may hati ang paa. Ang kamelyo sapagkat ngumunguya ngunit walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. At ang koneho sapagkat ngumunguya datatwat walang hati ang mga paa, karumaldumal nga sa inyo. At ang liebra sapagkat ngumunguya datatwat walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. At ang baboy, yung topic natin, sapagkat may hati ang paa at baak datatwat hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo. Bawal itong kainin ng sa Israelita, no? Sabi dito, inyong salitain sa mga anak ni Israel. So, utos po ito sa Israel. Sa Israelita, hindi po sa Kristiyano. Maliwanag po yan sa Biblia. Kaya nga sabi natin, pag-aralan po natin maigi ang Biblia. How to interpret the Bible correctly, no? Rightly dividing the word of truth. Kailangan tama yung pag-hati-hati natin ng mga katotohanan dito. Ikatlo, ang Kristiyano ay wala na sa ilalim ng kautusan, kaya pwedeng kumain ng baboy. Yan po ang katotohanan. Ito po ang talata. Hebreo 9:10. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman na inatahang sa panahon ng pagbabago gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Etong mga kautusan, no, itong kautusan ay sabi palatuntunan lamang na ukol sa laman, para sa tao lang to, no? Na inaatang hanggang sa panahon. May panahon po ng pagbabago. Pag sinabi natin pagbabago, ay hindi po pananatilihin, babaguhin po. Di ba? Pag nagsuot po tayo ng bagong damit, abay hindi lumang damit. Hindi pa nanatilihin yung lumang damit. Di bagong damit na, di ba? Kaya nga hanggang sa panahon ng pagbabago. Hebreo 7:12. Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote, kinakailangan palitan naman ng kautusan. Napalitan na po ang pagkasaserdote. Ang pagkasaserdote po, mabasa niyo sa Hebreo, ang Panginoong Hesukristo na po ang pumalit dyan. So, basahin pa po natin Hebreo 8:6-9. Datapwat ngayon ikinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Mas marangal itong ministeryong ito. Palibasa siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling. Nakita niyo yung tipang ito, lalong magaling. Ibig sabihin, mas magaling ito sa lumang tipan. Kung pareho lang. Diba? Hindi nagbago. Hindi magaling ito. Tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako, sapagkat kung ang unang tipang yon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana hinihanap ng pangailangan ng ikalawa. Kung hindi raw nagkaroon ng kakulangan, ay dapat wala ng bagong tipan. No? Verse 8, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinabi ng Panginoon,
na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan. Ay babaguhin pala ang pakikipagtipad. No, yung lumang tipan pala babaguhin sa sambayanan ni Israel at sa sambayanan ni Juda. Verse 9, hindi ayon sa tipang aking pinakapagtipan sa kanilang mga magulang. Sabi, hindi raw ayon dun sa dating tipan na binigay sa mga magulang nila sa Israel. Hindi doon, hindi pareho. Nang araw na sila'y aking tanglan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto sapagkat sila hindi na natili sa aking tipan at aking silang pinabayaan, sinabi ng Panginoon. So, babaguhin po talaga ang tipan, yung lumang tipan. Pag sinapin natin bago, itong bago, hindi yung dati pa rin tipan, hindi pa nanatilihin yun. Itong tipang to ay lalong magaling, sabi dito, no? Itong tipang ito ay lalong marangal, ministeryong lalong marangal, no? Sabi dito, diretso natin, no? Hebreo 8:13. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una, naluma yung una. Nung dumating yung bago, no? Kung dadatuwat ang nagiging luma ay tumatanda at malapit ng lumipas. Ibig sabihin, lilipas na yon. Pag dumating na yung bagong tipan at nagkaroon na ng bisa, no? Ibig sabihin, lipas na ang lumang tipan. Ang susundin na yung bagong tipan. Parang yan, pag dumating yung bagong batas, ay nababago na yung batas. Di ba? Minsan, yung batas para sa kabataan tumataas o bumababa. Yung paghuli, di ba? At yung bagong batas na, ang nananatili, yung lumang batas, hindi na yun, nawawalan na ng puwersa yun o kapangyarihan, no? Hebreo 10:9, sapagkat sinabi niya, narito ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niya ang una, inaalis po yung lumang tipan, upang maitatag ang ikalawa. Bakit inaalis yung lumang tipan? Sapagkat itinatatag yung ikalawa, yung bagong tipan. Kaya wala po tayo sa ilalim ng lumang tipan. Ang pagkain po ng baboy ay nasa lumang tipan. Ang sabat po o pagsamba, o hindi naman po pagsamba, yung pagre-rest sa araw ng sabat ay nasa lumang tipan. Kaya wala na po yan kasi bagong tipan na po. Ang ika-10 ay nasa lumang tipan. No? Yan. Dapat, kumain man ang Kristiyano ng baboy ay hindi siya magkakasala. O bakit hindi magkakasala kung kumain man ang Kristiyano ng baboy? Marcos 7:18-19. At sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala rin pag-iisip, hindi pa baga ninyo nalalaman na anong nasa labas na pumapasok sa tao hindi nakakahawa sa kanya? Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan. No? At lumalabas sa dakong-daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nilinis niya ang lahat ng pagkain. Pag kumakain ka raw, anumang karumihan, kasi ang teksto niya yung karumihan, no? Karumihan pumapasok sa katawan, no? Sa pamagitan ng pagkain, no? Ibig sabihin, pag kumain ka, pumasok yan, hindi pumupunta sa puso. So, hindi ka nagkakasala niyan, no? Ang masama yung lumalabas sa bibig mo, yung nagkakasala ka, galing sa puso yun, no? Ibig sabihin, pag ikaw ay kumain, pumapasok yan sa tiyan mo lang at lalabas yan sa daanan ng dumi. Kaya hindi nakakasama sa iyo, no? Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. O pwede na bang kainin yung baboy? Abay, pwede na. Bakit? Kasi sabi niya, sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ano nililinisin niya? Yung malinis na. Eh siyempre, ang nililinis ng Panginoon, yung maruruming tinuturing na karumal-dumal na marurumi. Di ba? Kaya nga nililinis eh. Paano mo lilinisin yung malinis na? Siyempre, sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain, yung maruruming pagkain na naituturing na yun. Sa bagong tipan ay nalinis na. No? Unang Korinto 10:24-26, no? Huwag hanapin ninuman ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Yan po ang teksto niyan. Lahat na ipinagbibili sa pamilya na ikanin ninyo. At huwag kayong magsipagtanong ng anumang dahilan sa budhi, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ng naririto. Sabi dito, sa unang Korinto, maliwanag po yan, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anumang dahilan sa budhi. Ang pinag-aanuhan po dyan yung pagkain. No? Baka sabihin nyo, may posporo doon tinda, kakainin nyo. Hindi po yun. No? Ang sabi niya, lahat ng pinagbibili sa pamilihan. Ibig sabihin, yung pinagbibili makakain noong panahon yun, ay pwede nyo kainin. Siyempre, sabihin nyo, natitinda lang to, walang baboy. Eh kaya nga pinagbabawal ng Diyos ang kumain ng baboy eh. Ibig sabihin, may kumakain ng baboy noon. Kaya sabi diyan, kung ano mamatagpuan nyo sa pamilyan, eh pwede nyo kainin.
baliwala yung budhi nyo. Bakit may budhi? Sapagkat nga may unang aral noon na bawal kumain. Kaya yung iba nakukonsensya. Pero sa bawang tipan, pwede nang kainin. So kung makita nyo dyan ng hipon, pwede nyo kainin yan. Kung makita nyo yung baboy, pwede nyo kainin yan, no? Na tinitinda bilang pagkain, no? Ayan, no? Ikalima, ang dapat ugaliin ng Kristiyano sa pagkain. Anong dapat natin ugaliin sa pagkain? Ito po. Roma 14:1-6. Datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. Kung mahina po ang pananampalataya ng isang Kristiyano, itanggapin po natin, no? Paano natin malalaman mahina yung pananampalataya niya? May pananampalataya na makakain ng lahat ng mga bagay. O sabi dito, may tao na may pananampalataya na makakain ng lahat ng mga bagay. Hindi malakas ang pananampalataya, no? Ang mahina ay kumakain ng mga gulay. Kaya kung may mga Kristiyano ngayon, puro gulay ang kinakain, yun yung tinatawag ng Biblia, mahina sa pananampalataya. Sabi, tanggapin ninyo. Sabi, tinatanggap natin yun. Na kung ayaw nyo kainin ng baboy, gusto nyo mga gulay, tinatanggap po natin yan. Hindi natin pagtatalunan po yung pagkain. Ang tinaaral lang po natin, hindi po aral ng Diyos na kasalanan ang kumain ng baboy sa bagong Kristiyano. No? Pero kung kakain kayo na ng gulay lamang, hindi namin tututulan po yan. Maganda po yan sa inyong katawan. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain. At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain. Kaya nga sabi niya, kung kumakain tayo ng baboy, huwag tayong hatulang. Masama po yun. Ang sabi niyan, ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain. Kung hindi kayo kumakain ng baboy, ay iginagalang po namin yan. Kasi yan po nakasulat sa Biblia. Ngayon, kung kumakain mo kami ng baboy, ang sabi dito, huwag kayong matol. No? Sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Verse 4, sino kang humahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon na nakatayo siya o nabubuwal. Oo, patatayon siya sapagkat makapangyarihan ng Panginoon na siya'y maitayo. May nagmamahal sa isang araw na higit sa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw. Bawat isa'y magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Ang nagmamahal sa araw, minamahal ito sa Panginoon. Anong mga araw? Kaya nga inaral ko sa inyo, kahit anong araw, hindi Sabado man, kahit Biyernes yan, inalay nyo sa Panginoon, ay makabubuti po yan. No? Yan po ang sabi dyan. Ang nagmamahal sa araw, minamahal ito sa Panginoon. At ang kumakain ay kumakain sa Panginoon sapagkat siya'y nagpapasalamat sa Diyos. Nanganalangin siya, salamat po Panginoon sa pagkain to. Hindi masama yun, kahit baboy ang kainin mo, no? At ang hindi kumakain na hindi kumakain sa Panginoon ay nagpapasalamat sa Diyos. Yung hindi kumakain naman, Panginoon, ayoko ng baboy, nagpapasalamat din sa Panginoon, blessing po yan para sa Panginoon. Ginagalang po natin yan. Yan. Unang Korinto 10:27-32. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaraon, halimbawa, in-invite kayo, gusto niyo pumunta doon, siyempre may mga handa doon, no? Ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo. Paano kung bibigay sa inyo baboy, di kanin ninyo, sabi dyan. At huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budi. Kung talaga malakas ang pananampalataya niyo, huwag nyo na ninyo sa budi sapagkat nabago na nga yung tipan. No? Maliwanag po yan eh. Datapwat kung sa inyo'y may magsabi, ito inahandog na hain, ay huwag ninyong kanin dahilan doon sa nagpahayag, dahilan sa budhi. May mga Kristyano sabi niya, bawal yan, handog yan eh, no? Inihandog na hain yan. Ay huwag kayong kumain. Sabi sa 29, budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong budhi, hindi doon sa mga budhi na nakakilala sa Panginoon, kundi ang sa iba. Sapagkat bakit kahatulad ang kalayaan ng budhi ng iba? 30, kung ang nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustahin ng dahil sa aking pinagpapasalamat? 31, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat ng sa kaluluwalhati ng Diyos. Kung ano ginagawa natin, no? Sabi niyan, kung kumakain man tayo, ay gawin natin lahat sa kaluluwalhati ng Diyos. Huwag tayo magtuwa na, kasalanan yan. Kasalanan yan, hindi sila nakain ng baboy. Hindi po natin sinasabi yan, no? Sa mga Sabadista, hindi kayo kumakain ng baboy, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa mga kumakain ng baboy, pagpalain po kayo ng Panginoon. Hindi po bawal yan. 32, huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo. Kung natitisod sila, sinasabi niyo kumakain sila ng baboy o hindi man, sa mga Griego man o sa iglesia man ng Diyos, ayun ang kasalanan, yung magbigay kayo ng dahilang ikatitisod. Dahil pinagbabawalan niyo silang kumain. Di ba? Bawal yun, di ba? Kung sasabihin yung bawal naman yung gulay lang, bawal din yun. Kaya hindi naman natin sinasabing bawal yung gulay lang. Pwede kayong kumain ng gulay lang kung gusto nyo. Kung gusto nyo walang kape, wala rin pagbabawal dyan, no? Kung gusto nyo walang baboy, pwede rin po.
Ayan, Genesis 1:31, at nakita ng Diyos ang lahat ng bagay, lahat ng kanyang nilikha, narito, napakabuti at nagkaroon ng umaga at ika-6 na araw. Ang ika-6 na araw, no? Sabi niya, lahat ng nilikha ng Diyos ay nakita niya ay napakabuti, napakaganda. Kaya sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang narapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat sapagkat pinapabanal sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Alam niyo po, kumain man tayo ng baboy, mahalaga magpasalamat tayo. Panginoon, maraming salamat po sa blessing na binigay niyo sa amin. Ayun ay sabi dito, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Ay mabuti pala. Ang pinag-uusapan po dyan, pagkain, karne, no? At walang anumang narapat na itakwil. Wala daw dapat itakwil. Kung tinatanggap na may pagpapasalamat, dapat nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Sapagkat pinakababanal sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. So manalangin po tayo doon before tayo kumain, no? O pasalamat tayo sa mga blessing ng Diyos. So napag-aralan po natin una, hindi po bawal kumain ng baboy. Ito po'y utos sa bansang Israel, no? At makikita natin, tayo po'y wala na sa ilalim ng kautusan. Sapagkat siyang kautusan, nung dumating po ang Panginoong Jesucristo, ay dalan po ng Panginoong Jesucristo ang bagong tipan. At yung pong kautusan ipinako sa krus. Nakasama niya. Kaya inintay natin yung hanggang sa panahon ng pagbabago. No? Ngayon po, wala na po. Naluma na po yan. Nawala na po yan. Ang sinusunod po natin ay ang bagong tipan. Yan po yung kautusan ng Panginoong Jesucristo. Sa kautusan ng Panginoong Jesucristo, hindi po bawal ang baboy. Wala po nakakasamang pumapasok sa ating bibig. As long na pinagpapasalamat natin ito sa Panginoon. Ang blessing, mga blessing na binigay niya sa atin. So hindi po kasalanan yun. Ang kasalanan po, yung husgahan natin ang tao dahil sila kumakain o hindi. Diba? Sabi doon, o sumasamba sa araw man ng Sabat o hindi. Yun po ang kasalanan doon sa talata. So, maganda po yan. Basta tayo po ay manalangin, ipagpasalamat po natin ng mga pagkain, no? Yan po ay blessing ng Diyos sa atin at huwag tayo magduda. Ngayon, minsan naaaralan tayo na bawal ang baboy, hindi po talaga bawal yan sa Biblia. Kahit po sa testo nyo tingnan, hindi po bawal sa Biblia yan. So kung meron po kayong tanong, pwede nyo po akong i-message at bibigay ko po personal ang aking email para kayo po ay sagutin sa lahat ng tanong nyo tungkol sa baboy. Pwede natin pag-usapan ng bawat talata, verse by verse, kung tama po sa teksto. So maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po ay mananalangin na. Ama, maraming po salamat, dakila ka. Maraming salamat sa iyong patotohanan na hindi po pala bawal ang baboy sa Kristiyano. At dito kami dapat humusga sa pagkain ng hindi pagkain ng baboy, kundi nararapat na kami po ay magpasalamat sa lahat ng mga blessing at mga pagkain na natatamod binibigay mo sa amin. Muli maraming salamat, binabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, karangalan at kadakilan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sana po ay natuto kayo sa ating ginawang Bible study at muli po ay i-like niyo po, i-share at mag-subscribe po kayo kung hindi pa kayo nasa-subscribe para po kayo po ay ma-update sa mga bago nating susunod na video. Kung meron po kayong tanong, pwede niyo pong sabihin sa akin at yung po ang ilalabas natin video. Sasagutin po natin. Kung may talata po kayo nahihirapan, sasagutin po natin yan. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.